What's up, Pinas? Anong masasabi mo kung ganito ang nangyari sa'yo mismo sa araw ng kasal mo? Ang grasya ng Kristo sa Diyos, ng Diyos sa Espiritu Santo sa dalawang may mga nakalangin. Bayan mo lang Kristo ng Kristo. Diyan kita sa altar sa Diyos. So, story time tayo. Ito yung nakapost sa Facebook and ipapaikli na lang natin siya para mabilis. Okay? Yung kasal niya is on June 8, 2024, exactly alas 8 ng umaga. But yun nga, last minute, nung the day before, June 7, around mga 11 p.m. daw yon, yung isa sa mga ninang ng bride and groom na nagsuserve sa church ay, yun nga, nag-inform, sinabi na reschedule daw yung oras ng wedding. Magiging 9:30 na daw. Imbis na 8 o'clock, 9:30 ng umaga na siya. So yun nga, na-inform niya na yung entourage nung bride tsaka yung groom. So ito na, yung the day of the wedding. So yun nga, mga 8:45, nag-arrive na doon sa church yung bride and groom. Para nag-iwan pa sila ng allowance para yun nga, for preparation and everything. So pagdating niya nila doon, in-approach sila kagad nung isang staff nung church at sinabi na isang oras na daw silang late. So doon pa lang nagkaroon na ng discrepancy sa oras at nagkalituhan na. So wala na silang chance mag-explain, yung staff daw nung church yun na dumadaldal na daw and kailangan na daw magsimula at nagagalit na daw si Father. So dito sa video na to makikita nyo na yun nga, parang mabilisan na yung pasok ng ninong at ninang, yung mga entourage, ayan, mabilisan na rin. Then, halos yung parents nung bride, hindi pa halos nakakapasok and si bride hindi pa nakakapasok, nag-start na kagad yung mass. And makikita nyo at mapapansin nyo dito na si bride halos madapa na siya sa kakamadali. Siyempre, para sa kanila to is a special day para sa kanila. Siyempre, it's a wedding, once in a lifetime tong mangyayari. So sa pangyayaring nito, nasaktan talaga si bride tsaka si groom. Siyempre, feeling nila na disrespect sila and nagkalituhan kasi, di ba? Hindi natin alam kung sino masisisi dito dahil una pa lang nagkaroon na ng problema sa oras na which is alas 8, tapos sabi nung isang ninang na yun nga nagsuserve sa church na let's schedule daw ng 9:30. Ngayon, sinong may kasalanan dito and talagang masasabi mo sino at fault, di ba? At dito makikita nyo sa picture na to, itong litrato na to na umiiyak nga si groom dahil nasaktan sila sa pangyayari at parang sila pa yung may kasalanan at na-disrespect sila. And allegedly, doon sa mga nakapost, yun nga, maraming nagsasabi na yun nga daw kasi may kasunod pang event dun sa wedding, si Father, marami pang schedule. Kaya yun nga, yes Kapinas, no one deserve na ganitong mangyari. Masakit talaga, di ba? Kasi special day mo yon na kasama mo, mag-iisang dibdib kayo ng mahal mo. Sino ba dapat sisihin? Sino ba dapat i-pinpoint? Hindi natin masasabi. Hindi natin alam. Kayo, Kapinas, anong masasabi nyo if ganito ang nangyari sa inyo o isa sa mga kaibigan o kamag-anak nyo ang nangyaring ganitong pangyayari? So kayo, state your comment kung may masasabi kayo. So yun lang, Pilipinas. Thanks for watching. Peace.